Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin na lang po akong Cha, 29 years old at nagtatrabaho sa Makati. Bata pa lang ay kinahiligan ko ng makinig at manood ng mga horror stories. Nakita ko nga itong channel nyo noong pandemic, kaya naman sinusubaybayan ko na siya magpasa hanggang ngayon. Meron lang sana akong kwento na nais ibahagi sa inyong mga listeners. Ito'y tungkol sa nangyari nung pinurol sa bahay namin yung lolo ko. Bale nasa high school pa lang ako noon. Nasira ng bagyo yung bahay ni na lolo, kaya pinasya nila na sa bahay namin siya iburol. Medyo nag-aalangan pa nga raw noon si mama dahil buntis siya sa kapatid kong bunso. Panganay ako at yung sumunod sa akin ay 8 years old. Si papa ang anak na panganay ni na lolo. Kaya sa kanya inatang yung responsibilidad na mangalaga sa bangkay ni lolo. Patanda na rin kasi si lola at di na nito kaya pang kumilos sa bahay. Dalawa lang kasi silang magkapatid ni na papa at hikahos din sa buhay yung tita ko na kapatid ni papa. Nasa 6 na buwan na ang pinagbubuntis ni mama at halata talaga na umbok na yung tiyan niya. Sinabihan na siya ng matatanda doon sa amin na magsuot lagi ng itim na damit. Naatira kami sa isang baryo sa Masbate at halos magkakakilala ang mga tao doon dahil sa maliit lang naman ang komunidad. Halos mga kamag-anak namin sa side ni mama ang kapitbahay, kaya marami din yung tumutulong noon nung iburol si lolo. Malakas ang lolo ko at nangunguna pa nga ito sa sakahan ng kapatid niya, pero bigla na lang daw itong dinapuan nang hindi nila maipaliwanag na karamdaman. Bigla na lang siyang nanghina at nagkaroon ng sakit sa baga. Ang narinig kong kwento noon ni na papa ay may sabi-sabi daw na inaswang si lolo. Dahil nga liblib ang kinaroroonan ng munting tahanan ni na lola ay kung sino-sinong hindi taga roon ang dumadaan. At minsan nga raw kwento naman ni lola na may dumaang dayong matandang lalaki. Humingi raw ito ng makakain sa kanila. Binigyan naman daw nila ito. Pero gusto pa daw noon na manuluyan sa kanila ng isang gabi. Pero dahil sa nag-aalala si na lolo na wala silang ibang kasama ni lola at mahina na nga si lola, ay tumanggi daw siya. Pwede raw niyang samahan ito sa barangay at doon muna magpalipas ng gabi. Biglang nagalit daw yung matandang yon at umalis nang hindi sila nililingon. Narinig pa daw ni lolo na bumubulong-bulong ito. Nasabihan pa siyang madamot at walang awa. Napapailing na lang noon sina lola. Kinagabihan ay naarinig sila ng kaluskos na palipat-lipat sa dingding at bubong. Yari lang sa nipa ang bahay nila kaya narinig daw talaga nila ang mga kaluskos. Tapos pansin nila na parang may naasilip daw sa kanila. Kinabukasan ay kinuwento yon ni lola sa mga kasamahan ni lolo sa sakahan. Ni isa daw sa kanila ay walang nakapansin o nakakita sa matandang sinasabi nila. Tahimik daw si lolo noon na parang malalim ang iniisip. Maya-maya ay nagsabi siyang nahihilo, kaya inuwi siya sa bahay ng mga kasamahan niya. Kinagabihan ay hindi na maampat ang ubo ni lolo. Nagkaroon na kasi dati ng TB si lolo at nagamot naman yon. May mga vitamins na rin siyang iniinom. Kaya nagtaka si na papa kung bakit bigla na lang bumalik yung sakit niya, gayong maalaga naman siya sa katawan at hindi na siya gumagawa ng mabibigat. Kwento ni lola, halos gabi-gabi daw buhat ng mangyari yon ay may humuhuni ng kakaibang ibon sa bakuran nila. Hindi na lang daw nila pinapansin yon. Nitong lamay na ni lolo ay maraming haka-haka na baka inaswang ito dahil nga sa biglang pagkakasakit niya. Isama na yung di maipaliwanag na kaluskos, huni at pagaspas sa paligid ng bahay nila. Mukhang aswang daw ito na nambibiktima ng matandang may sakit. Nagulat kami noon ng tanghaling tapat. Nagsisyesta si lola at kami ng kapatid ko lang noon ang nasa sala. Wala gaanong tao at abala naman sina mama sa mga lulutuin sa hapunan. Bigla na lang may pumasok na matandang lalaki na tuloy-tuloy sa harap ng kabaong ni lolo. Ako naman ay nakatingin lang doon. Inisip ko na baka isa yon sa mga kaibigan ni lolo. Ang napansin ko lang, Sir Bob, ay parang naglalaway ito
dahil panay pahid nito sa bibig niya. Hindi lang bastang naglalaway, kundi tululaway talaga at hindi niya mapigilan. Kaya napatayo ako noon at sinabihan ko yung kapatid ko na tawagin sina Papa. Pero bigla na lang nagmamadaling umalis yung matanda. Maya-maya ay may pumasok na matandang mag-asawa. Mga kasamahan daw ni na Lola yon sa uma. Tanong nila kung sino daw yung nakasalubong nilang matandang nagmamadali. Sinabi kong hindi namin kilala. Ano raw ang nangyari doon at naglalaway pa. Medyo nagkagulo noon nang makausap nila si Papa. Wala daw silang kilalang ganun. Kaya nagduda sila na baka yun yung nang aswang kay Lolo. Kinagabihan ay parang may baboy na umaaligid sa bahay. Wala gaanong tao dahil malakas ang ulan. Binabantayan noon ni na tita yung kabaong ni Lolo, habang si Mama naman ay nananakit ang tiyan. Nagtataka daw sina Papa dahil wala naman kaming alagang baboy pero may humahangos sa labas ng bahay. Tingnan nila yon ng asawa ni tita. Pero wala naman daw silang nakitang baboy. Daing naman ang daing si Mama na masakit yung tiyan niya. Kaya pinapahiga namin siya noon sa kwarto. Sinamahan ko na siya. Pareho naman kaming naatulog. Nagising ako ng alanganing oras, sir, dahil pakiramdam ko ay merong naatingin sa amin. Ganoon na lang yung gulat ko nang may makita akong itim na pusa sa may bintana. Pasigaw na tinawag ko si Papa nun. Mabilis na lumukso yung pusa palabas ng bintana. Tapos si Mama, biglang dumaing na naman ng sakit. Hawak-hawak yung tiyan niya. Nang daluhan siya ni Papa, ay nakita namin na may umaagos sa dugo na sa hita niya. Kaya dali-dali siyang dinala ni Papa sa ospital. Pasalamat na lang kami at naaligtas si Mama pati na yung kapatid ko. Pero nagkagulo kami sa bahay nang may bigla na lang pumasok na isang malaking itim na aso. Tumuloy ito sa ilalim ng kabaong ni Lolo. Pilit namin yung pinapalabas pero ayaw nito at lalo lang yung nagsusumiksik sa ilalim. Pinagtatabuyan na rin yun ni Tito gamit yung walis pero hindi talaga ito umaalis sa ilalim ng kabaong ni Lolo. Nang sabuyan yun ng asin ni Tita ay bigla yung nagbawala. Mabuti nga at hindi tumaob yung kabaong. Parang nasasaktan at natatarantang lumabas yung itim na aso. Sinundan pa nga yun ni Tito pero nawala yun sa kakahuyan. Okay lang sana kung ordinaryong aso yon, pero kitang-kita namin na grabe yung paglalaway nito na para bang nauulol. Pero mas nakakatakot dahil maliban sa paglalaway ay napansin naming namumula ang mga mata nito. Binantayang maigi ni na Tito yung kabaong ni Lolo. At baka bumalik daw kasi yung itim na aso na yon. Buntikan na rin atakihin noon si Lola sa sobrang takot. Maayos na ang lahat nang makauwi si na Mama. Isang araw na lang noon at libing na ni Lolo. Huling lamay ay maraming pumuntang kamag-anak at kaibigan, kaya naghanda ng pagkain para sa hapunan. Marami rin nagsusugal at nagpupuyat. Sa dami ng tao, ay hindi na namin napansin na may naapasok na naman sa loob ng bahay namin na hindi namin kaano-ano. Ang tapang pa nga ng taong yon, sir, kahit andoon yung mga kamag-anak namin. Para bang desidido siyang makuha yung katawan ni Lolo o ang kapatid ko sa sinapupunan ni Mama. Mabuti na lang at nagawi si Lola sa sala at namukaan yung matandang lalaki. Natataranta niyang tinawag sina Papa para paalisin yon. Pero sa isang iglap ay nakalayo na yon. Bigla na lang itong naglaho sa kadiliman. Iyak ng iyak noon si Lola sa takot na makuha nito si Lolo. Kaya binantayan na naming maigi yung kabaong ni Lolo at yung mga taong pumapasok sa bahay. Hindi din inalis sa paningin ni Papa si Mama. Hindi na bumalik yung matandang lalaki dahil siguro alam nito na binabantayan naming maigi ang kabaong ni Lolo. Kinabukasan nga ay libing na ni Lolo. Maaga kami nag-ayos. Marami ang nakilibing at nang matapos ay nagsiuwian na rin. Kami-kami na lang pamilya ang naiwan. Nang may mapansin noon si Mama sa di kalayuan, may isang taong naatayo
at diretsong nakatingin daw sa amin. Sinabi niya yon kay Papa. Kaya pinauna na kaming pinauwi ni na Papa at nagpaiwan si na Tito sa puntod ni Lolo. Binantayan nila yon hanggang sa matuyo ang semento na lalagyan ng lapida. Buti na lang at terikang araw nun. Mabilis yung natuyo. Inabot na ng gabi doon si na Papa. Nang masiguradong hindi na mabubuksan ang takip ng puntod ni Lolo ay umuwi na rin sila. Hindi na rin niya noon pinabalik si Lola sa bahay nila dahil sira na yon. Patapos naman yon, wala na kaming ibang naramdaman nang mailibing na si Lolo. Mukhang yung bangkay lang talaga nito ang hangad ng dayong yon at nang hindi niya nakuha, baka umalis na at naghanap ng ibang mabibiktima. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento namin. Sana ay mabasa ninyo at mapaenggan ko sa channel. Magandang gabi sa inyo sir, pati na sa mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheena, nakatira sa isang bayan sa Sorsogon. Nakahiligan ko na ang panonood at pakikinig sa mga kwentong katatakutan sa YouTube at isa nga yung channel nyo sa madalas kong mapaenggan. Napili ko rin itong padalhan dahil sa mga true stories na nilalahad ninyo. Isa pa, very approachable po kayo. Kaya hindi na ako nahiyang magpadala ng kwento. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyaring kababalaghan sa lamay ng pinsan kong si Marco. Nasa higit 40 na yung edad niya at masasabi kong napakapalikero talaga. Parang damit lang kung magpalit ng nobya nga ito. Panay girlfriend na nga lang ito at hindi na nag-asawa. Minsan ay may nagkasabay pa nung nagpunta sa bahay nila. Kaya inis na inis si Auntie Leia, yung mama niya. May nagpunta pa doon at sinabing buntis siya, pero hindi siya pinanagutan ni Kuya Marco. Namatay na walang sakit si Kuya, hindi rin na aksidente o na disgrasya. Sobrang hilig pa nga niya sa sports at maingat din sa pagkain. In short, healthy lifestyle. Masyado niyang pinapahalagahan ng itsura at katawan niya dahil nga chick boy. Nagkaroon lang siya noon ng maliit na sugat sa paa. Pero dahil pinabayaan niya at hindi ginamot, ay lumaki yun ng lumaki hanggang sa nagkanana. Nasabit daw pala sa alambre. Inakala nila na baka mataas ang blood sugar niya, kaya hindi yun agad naghilom. Pero nang magpa-check up naman siya, ay normal naman ang blood sugar niya. Ininuman din niya ng antibiotics at pain reliever dahil sobrang hapde, lalo kapag gabi. Pero imbis na gumaling ay lalong lumaki yung sugat. Pinagamot na rin niya yon dahil baka ma-infection pa. Pero sa pagtataka daw nila ay hindi pa rin yun gumagaling. Lalo lang lumaki at napuno ng nana. Doon na raw sila nabahala nang makitang inuuod yung sugat ni Kuya Marco. Palagi naman daw nililinisan ng agua oxinada, betadine at alcohol. Pero inuod pa rin yon. At nagkaroon na rin ng balansa o masangsang na amoy. Isang araw ay bigla na lang nangisay si Kuya Marco dahil sa sobrang taas ng lagnat. Kinukumbulsyon siya. Malala na raw yung sugat niya at tinagnat siya dahil sa sobrang infected na raw nun. Parang kinakain na nun yung laman niya. Nang muling ipacheck yung sugat ay lumabas na meron siyang sakit na flesh-eating bacteria. Biglaan at walang sintomas. Nagsimula lang sa maliit na sugat na kung tutuusin ay kayang pagalingin ng betadine. Kahit nga ang doktor na gumamot doon ay nagtataka rin. Nang dalhin sa ospital si Kuya ay hindi na makalma ang pangingisay ng katawan niya. Nag-aapoy na rin siya sa lagnat at yung sugat niya ay tumutulo na yung nana doon. Gulat na gulat daw sila nang may biglang lumabas na maliliit na ipis mula sa sugat ni Kuya. Maliban pa doon ay may maliliit na uod. Impit daw na napahiyaw si Kuya Marco. Nangisay at nanigas na lang daw siya bigla. Kitang-kita ni Auntie Leia na napugtuan na ng hininga si Kuya nang nakanganga. At mula daw sa bunganga nito ay may lumabas na ilang langaw.
Ilang araw na tulala at hindi makausap si auntie. Habang naaburol si Kuya Marco ay andoon lang siya sa isang tabi ng kabaong nito. Minsan ay titig na titig siya sa mukha ni Kuya. Nasabi niya kay Mama no na nagsisisi siya kung bakit hindi man lang niya napatingnan sa albularyo si Kuya Marco. May naapagsabi daw kasi sa kanya na mukhang binarang yung anak niya dahil na rin sa naglabasang insekto sa katawan nito. Isang gabi noon, tahimik ang lamay dahil hindi nagpasugal si Auntie Lea. Ayaw daw niya ng maingay. Kaya kami lang yung naglaro noon sa tinayong tolda. Mayat maya din naman yung pagdating ng mga bisita. Mga kaibigan ni Kuya, may mga nagpunta ring mga dati niyang nobya. Pero may isa talagang dumating na agaw pansin, Sir Bob. Isang babae na halos kaedaran lang din ni Kuya. Dire-diretso siyang pumasok ng bahay na may buhat na batang lalaki. Ayos lang sana kung ang batang lalaki lang ang nakadamit ng pula. Pero napamura talaga ako noon nang makitang nakasuot din yung babae ng pulang bestida na para bang nangiinsulto sa aming pamilya. Kitang-kita ko rin ang pagsalpukan ng mga kilay ni auntie. Lalapitan niya sana yung babae na parang gusto niya itong sapakin, pero napigilan siya ni Mama. Taas noo pa ang babae. Binaba niya yung buhat na bata at sumilip sa kabaong. Yung pagkakatingin pa nito ay yung parabang nanonood lang ng mga paninda sa palengke. Pansin kong humisi ito ng bahagya, sabay binuhat yung bata at taas noo ulit na lumabas ng bahay. Walang nakahuma nun. Lahat kami natigalgal sa inasta ng babae. Parang pinakita pa nito sa kilos na natutuwa itong patay na si Kuya Marco. Naiiyak na lumapit si Auntie Lea sa kabaong. Pero nagulat na lang kami nang bigla siyang naghuhumiyaw. Napasilip kami ni Mama pati na rin yung ilang kaibigan ni Kuya. Paano ba naman, Sir Bob? May naglabasang mga langaw sa atawa ni Kuya. Sa tenga, ilong at yung bibig niya ay bahagyang nakabuka na dapat ay sarado. Duda na kami na may kinalaman yung babaeng yon sa pagkamatay niya. Kung binarang nga si Kuya, malamang ay yung may mga galit sa kanya ang may gawa nun. At ang ilan sa may galit sa kanya ay yung mga babaeng pinaasa niya. Naalala daw ni auntie na isa ang babaeng yon sa nagpunta sa bahay nila noon. Buntis pa lang daw ito. Napuno ng iyakan at bighati ng ilibing na si Kuya Marco. Nagsilbing aral yon sa mga kaibigan at kakilala niyang katulad niya ay naglalaro lang din sa pag-ibig. Kung sana raw ay nagseryoso lang si Kuya Marco at pinanagutan ang babaeng yon, kung talagang anak niya yon, siguro ay hindi humantong sa kamatayan yung nangyari sa kanya. Wala nang balita si auntie tungkol sa babaeng yon. Ang tanging nalaman lang niya ay taga-Samar daw ito at nakilala lang ni Kuya sa online. Hindi rin niya mahanap yung contact o social media nito. Ito lang, sir, ang nakakakilabot na kwento sa nangyari sa pinsan ko. Magandang umaga, boss, pati na sa lahat. Tawagin na lang akong Ana, taga Batangas. Itong kwento ko ay tungkol sa karanasan ng pinsan kong pangalanan nating Isabel. Sa mga naniniwala na totoo ang third eye, siguradong kikilabutan kayo sa kwento ko. Kasi katulad ng ibang nagsabing meron silang third eye at nakakakita sila ng multo o elemento na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao, ay ganoon din yung pinsan kong si Isa. Bata pa lang siya ay meron na siyang tinatawag na imaginary friend. Hindi alam nila tita kung imagination nga lang ba talaga yon o totoong may nakikita siyang kalaro. Basta, madalas silang nakikita nagsasalita mag-isa si Isa. Minsan pangaraw ay tumatawa ito kahit wala namang ibang kasama. Minsan naman ay bigla na lang itong umiiyak. Hanggang sa lumaki siya at magkaisip. Bigla na lang daw siyang napapaurong kapag may nakikita siyang kaluluwa. Kung dati raw ay hindi siya takot,
Ngayon ay alam niyang multo na lang yung nakikita niya, kaya kinikilabutan na raw. Isa sa matinding karanasan niya ay nung mamatay yung papa niya. Sa isang funeral home nilagak ang burol ng papa niya. 4 silang magkakapatid na puro babae at siya yung bunso. Grade 8 pa lang siya nun. Namatay sa sakit sa puso si Tito. Biglaan at hindi nila agad matanggap. Matanda lang ako ng 1 taon kay Isa. Kami ang magkasundo nun at palaging magkasama nang iburol si Tito. Taga Laguna po kasi sila at nakikita lang kami kapag bakasyon. Isang gabi ay wala gaanong tao. Kami-kami lang yung nasa loob kung saan nakaburol si Tito. Meron din namang nakaburol sa ibang silid, pero sa silid namin ay ilan lang kaming naroon. Nakasara ang pinto dahil aircon. Tulog sina tita at yung mga kapatid ni Isa. Nagkukwentuhan naman noon sina mama, papa at lolo na tatay ni na papa at Tito Raul. Si Tito Raul yung papa ni Isa. 2 lang silang magkapatid ni papa sa unang asawa ni lolo. May 3 silang kapatid sa pangalawa, pero biyudo na rin si lolo. Konting background lang po. Inaantok na ako. Napansin kong nakaidlip na rin si Isa. Nakasandal kami sa upuan. Naramdaman kong gumalaw si Isa kaya napadilat ako. Nakita ko na may sinusundan siya ng tingin. Papunta yun sa kabaong ni Tito. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao nun. Tinanong ko siya kung napapaano siya. Hindi ko raw ba nakikita yung babaeng nakasuot ng itim na magarang bestida? Mahina ko nga siyang namura. Sabay sabi kong huwag naman siyang manakot. Pero seryoso siyang nakatingin lang sa kabaong ni Tito. Umiiyak daw yung babae. Sabay tanong niya kung sino daw kaya yon. Sinabi ko sa kanya na tumigil na siya dahil wala naman akong nakikitang may tao sa harapan ng kabaong. Natigilan siya noon at lumingon sa akin. Gusto rin niyang kumpirmahin kung seryoso ba ako. Nang makita niyang hindi nga ako nagbibiro, ay napapikit siya ng mariin at sumiksik sa akin. Mahina at parang nanginginig pa niyang sinabi noon na nasa tabi na raw niya yung babae at may sinasabi ito. Hindi raw niya maintindihan, pero dinig daw niya ang nakakahindik na boses nito. Natatakot daw siyang tingnan ito dahil ramdam niyang hindi ito basta ordinaryong multo lang. Ang lakas daw ng negative energy nito. Nararamdaman daw niyang naninikip yung dibdib niya at nanghihina. Napahawak nga siya sa dibdib niya noon at biglang nasuka. Napabaling yung atensyon ni na mama sa amin, kaya tinulungan nila ako noon kay Isa na bigla ring nawalan ng malay. Nagising na noon sina tita at mga kapatid ni Isa. Pinahiga namin siya sa mahabang upuan. Inaapoy na siya ng lagnat. Maya-maya ay panay-padyak na niya noon na parang may pinapaalis sa paanan. Iyak siya ng iyak, sabi-sabi ng bitawan daw siya. Wala namang may hawak sa kanya. Pilit namin siyang ginigising pero nakapikit lang siya. Yung hawak na rosary ni tita ay nilagay niya sa kamay ni Isa. Nagsimula na rin magdasal noon sina mama. Ako naman ay pilit pa rin siyang ginigising. Nang i-pray over siya ng isang kamag-anak ni na papa, ay bigla siyang nahimasmasan. Agad siyang napayakap, iyak siya ng iyak. Hinihila daw ng babaeng nakaitim yung mga paa niya. Nang mailibing si Tito, ay saka namin nalaman ni Isa yung kanilang sikreto. Alam na ni na mama at papa at pati na rin ang mga kapatid ni Isa. Kami na lang talaga ang walang alam tungkol sa totoong pagkatao niya. Ayaw ko na sanang ipaalam pa, kaya itinago ko na lang yung identity nila. Pero para mas malinawan lang kung bakit nangyari yon kay Isa sa mismong burol ni Tito at kung bakit bata pa lang siya ay may nakikita na siyang mga multo. Hindi kasi siya tunay na anak ni na tita. Inampon siya. May kasambahay daw sila noon na nabuntis nang di nila kilalang lalaki. Pero pilit daw na pinapaako noon kay Tito. Hindi ko alam kung anong totoo. Basta, nang wala daw umako sa anak nito,
Ilang beses na itong nagtangkang magpakamatay. At nang malapit na nga raw mailuwal si Isa, nagbigti ito. Buti na lang at agad na agapan noon si Isa, pero hindi ang tunay niyang ina. Kaya baby pa lang si Isa ay nasa pangangalaga na ito ni Tito. Itinuri nilang anak. Pero may kakaiba daw talaga sa bata. At yun nga, yung kakayahan niyang makakita ng mga multo at elemento. Siguro daw ay dahil muntikan na itong mamatay. Ang hinihinala nila na yung babaeng nagpapakita sa kanya sa burol ni Tito ay yung nanay niya. Maaaring sinusundo na nito si Tito o sadyang nagpakita lang ito kay Isa dahil hindi nasunod ang gusto nito na isamang mawala yung anak niya. Nang ikwento sa amin ni Isa yung nakita niya ay kinilabutan din kami. Kaya daw pala sabi ni tita na palagi na lang umiiyak si Isa nung bata pa ito kahit wala namang dahilan. Siguro din daw kaya ito nagpakita ay dahil galit ito kay Tito. At kung ano pa man daw ang dahilan sa likod ng pagkamatay niya ay wala nang ibang nakakaalam pa. Kung iisipin talaga, parang horror teleserye yung buhay at kwento nila. Pero hanga din naman ako kina Tito at tita dahil tinuring nilang tunay na pamilya si Isa. Pati rin naman yung mga kapatid niya at kaming mga pinsan niya, hindi nagbago ang turing sa kanya. Magandang araw sa inyo. Tawagin na lang akong Roldan, taga Numancia, Aklan. Itong kwentong ihahandog ko sa channel nyo ay karanasan ng lola ko na 86 years old na ngayon. Maaga siyang nabiyuda, kaya naman ay dalawa lang ang naging anak nila ni Lolo Luisito at isa na doon yung tatay ko. 32 lang daw siya noon. Naapag-asawa siyang muli at nagkaroon ng 5 pang anak kay Lolo Emmanuel. Kaso ay namatay din ito nung 59 years old pa lang si Lola. Binalita na lang daw ito sa kanya noon na wala na si Lolo. Bigla daw itong natumba at nawala ng malay habang pauwi sila galing kabilang bayan kung saan sila nagluto. Kapag kasi may fiesta sa lugar nila ay hinahire si Lolo bilang tagaluto. Kasama niya noon yung 2 kaibigan niya. Napaaga raw yung uwi nila noon dahil biglang sumama yung pakiramdam ni Lolo. At yun nga, habang naglalakad sila ay bigla na lang itong natumba. Bumula pa raw yung bibig nito at hindi na nagising pa si Lolo. Ang sabi ng kaibigan niya ay nagkainitan daw si Lolo at na isang kamag-anak ng nagpapaluto sa kanya. Gusto kasi noon na masunod yung paraan ng pagluluto noon. Iba naman kasi ang estilo ni Lolo. At sa kanya inihabilin ng may-ari ang pagluluto. Nakiilam lang daw yon. Nagkasagutan sila. Pagkatapos noon maya-maya ay sumama na yung pakiramdam ni Lolo. Pagkatapos lang daw niyang uminom ng tubig. Inakala nilang inaatake na siya sa puso. Kaya kahit walang alam noon na may sakit na ganon si Lolo ay pinaniwalaan niyo ni Lola. Hanggang sa iburol na nga ito. Napapanaginipan daw ni Lola na tinatawag siya ni Lolo. Parang humihingi ito ng tulong. Pilit daw nitong inaabot ang kamay niya pero lumalayo daw ito tuwing papalapit siya. Hanggang sa magising na lang daw si Lola na pinagpapawisan at tumutulo ang luha. Alam niyang hindi pa handang mawala si Lolo dahil maliit pa yung bunso nilang anak. Isang madaling araw daw noon, nasa sala si Lola at doon rin siya nakatulog. Sila lang daw na anak niyang pang-anim na babae ang nasa sala. Nagising raw si Lola nang maramdaman niyang parang may naatayo sa tabi ng kabaong ni Lolo. Pagtingala niya ay saglit siyang kinilabutan nang makita si Lolo na nakatayo doon. Umiiyak daw ito ng dugo. Pagkurap niya ay wala na ito. Kinaumagahan daw noon ay naglagay sila ng sisiw at palay sa ibabaw ng kabaong. Para daw kasi nagpapahiwatig si Lolo na hindi siya namatay sa sakit. Wala naman daw mawawala kung susundin nila ang pamahiin na yon. Isang araw daw
ay may hindi pamilyar na bisita sa lamay ni Lolo. Isang lalaki na asuot ng salakot. Nakayuko lang daw yun simula ng pagpasok hanggang sa harap ng kabaong ni Lolo. Maya-maya lang ay umalis din ito. Napansin ni na Lola na nanlalalim ang mata ng lalaki at parang balisa pa. Kaya kinausap daw yon ng kapatid ni Lolo at inalok ng pagkain. Bigla na lang daw yung umiyak at humingi ng tawad kina Lola. Hindi raw siya pinapatulog ng konsensya niya. Gabi-gabi raw ay nagpapakita sa panaginip niya si Lolo. Minsan pa nga ay nararamdaman niyang may humihila sa mga paa niya. May isang gabi daw na nagising siyang naatunghay sa kanya si Lolo. Hindi na raw niya kaya ang takot. Sumuko siya sa mga pulis. Inamin niya na nilagyan niya ng lason ang inumin ni Lolo. Mas natatakot daw siya sa pagmumulto ni Lolo kaysa sa makulong. Baka doon pa raw siya mamatay. Habang kinukwento nga to ni Lolo sa amin noon nung mga mas bata pa kami, ay naiiyak siya. Medyo naiyak na rin kami noon dahil sa awa kay Lolo. Namatay kasi siya ng walang kalaban-laban. Pagpapatuloy ng kwento niya, nang ililibing na raw si Lolo ay biglang lumakas ang ulan. Senyales na ayaw pa niyang magpalibing. Kinagabihan pa noon ay nagparamdam siya kay Lola. Parang huling paalam na ba? Naramdaman daw ni Lola na parang may yumakap sa kanya. Tapos yung bunso nilang anak, umiyak daw. Panay tawag ng tatay, habang nakatingin daw ito sa kawalan. Inabot pa nga nito ang dalawang kamay na parang nagpapayakap o nagpapabuhat. Sa kabigla din daw itong tumahimik at tumawa. Pagkatapos nun ay hindi na raw muling nagpakita sa panaginip o nagparamdam pa si Lolo. Mukhang tahimik na yung kaluluwa niya. Siguro kasi ay nahuli na ang may sala at nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay niya.